Hindi pumayag si Rimuro na basta na lamang patayin ng mga kleriko si Hinata. Tumutol ang mga ito dahil umano'y sinuwi niya ang utos ng kanilang Diyos na si Lumenes. Ngunit sumabat si Renard at isiniwalat na niloko lamang siya ng mga kleriko at matagal na nilang balak ipapatay ang kanilang pinuno. Ngunit bigla na lamang sinaksak ni Guard si Renard at pinaratangang nakipagsabuatan ito sa rebeldeng si Hinata. Ilang sandali lamang ay ipinaalam ni Rafael kay Rimuro na si Guard ang nagpagalaw sa espada ni Hinata kanina. Dahil dito nabuking ni Rimuro si Guard na isa pala ito sa 7 days clergy. Dahil sa mga nangyari, itinuring na ng mga kleriko na nais nang magdeklara ng digmaan ni Rimuro laban sa Lublius. Gayunpaman, nakatanggap si Rimuro ng ulat mula kay Diablo na ang 7 days clergy ang nasa likod ng pagpatay kay Rayheim at sila rin ang nagmanipula sa lahat ng nangyayaring kaguluhan. Sinabi rin ni Diablo na mayroon silang sapat na ebidensya dahil saksi mismo ang mga mamamahayag. Dahil dito, inutusan na ni Rimuro si Diablo na puksain ang mga ito. Sinabi ni Rimuro sa mga kleriko na sila ang nagmanipula sa mensaheng ipinadala niya kay Hinata at sila rin ang tunay na pumatay kay Rayheim. Namangha ang mga kleriko nang matuklasan ni Rimuro ang kanilang lihim, kaya tuluyan na nilang ibinunyag ang kanilang tunay na layunin at idineklarang papatayin nila ang lahat ng naroon, kabilang na din ang mga saints. Nabigong pigilan nila Benem Aro at Sui ang mga kleriko, ngunit nabasag ni Xian ang barrier na nagproprotekta sa mga ito dahil sa unique skill niyang Master Chef. Dahil dito, sabay-sabay na nagpakawala ang mga kleriko ng Trinity Break, ngunit agad itong kinontra ni Raphael sa pamamagitan ng ultimate skill na Beelzebub. Gayunpaman, hindi na nag-aksaya ng oras ang mga kleriko at agad na gumamit ng Trinity Disintegration upang tuluyang puksain si Rimuro. Ngunit agad na inactivate ni Raphael ang Uriel, Absolute Defense, isa sa mga ultimate skill ni Rimuro. Nabalot ng malakas na buhawi ang Disintegration, kaya inakala ng mga kleriko na nagtagumpay sila. Ngunit laking gulat nila nang makitang walang kahit isang pinsalang natamo sina Rimuro at Hinata. Dahil dito, naghanda na sina Benem Aro na lipulin ang mga matatandang kleriko. Nagtangkang tumakas ang mga ito at nagbantang hindi sila patatawarin ng kanilang Diyos na si Lumenes. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, dumating na si Lumenes at agad na humingi ng paumanhin kay Rimuro sa ginawa ng mga luminaries. Nagawang protektahan ni Diablo ang mga sibilyan laban sa pagpatay ng mga kleriko. Dahil dito ay napag-isip-isip na ni Sar kung sino talaga ang masama. Sinabi ni Diablo na poprotektahan niya ang lahat ng naroon, kaya bilang ganti, nangako ang mga mamamahayag na ipalalaganap nila ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Rayheim. Gayunpaman, sinabi ni Diablo na poprotektahan niya ang lahat ng naroon, maliban kay Haring Edward dahil sa pambabastos nito kay Rimuro. Dahil dito, nakiusap si Edward na iligtas din siya at nangakong isusuko ang lahat ng kanyang ari-arian, maging ang kanyang trono. Tinanggap ito ni Diablo at sinabi niyang ipagkakaloob ang trono kay Yum sapagkat naniniwala siyang ito ang karapat-dapat sa kanyang posisyon. Dahil dito, agad na inanunsyo ni Edward sa mga mamamahayag na ipapamana niya ang trono kay Yum. Gayunpaman, gumamit ang mga kleriko ng Trinity Break upang puksain si Diablo, ngunit agad siyang nag-counter gamit ang Despair Time. Dahil dito, napunta ang mga kleriko sa isang walang lamang espasyo at unti-unting namatay habang paliit ng paliit ang espasyong kanilang kinalalagyan. Samantala, ipinakilala ni Luis sa mga saints ang kanilang Diyos na si Lumenes Valentine at ikinagulat ito ng lahat. Ilang sandali lamang ay nilapitan ni Lumenes si Hinata at muling binuhay ito gamit ang Holy Magic. Lalo pang namangha si Rimuro nang makitang isang Demon Lord ang nakakagamit ng banal na mahika. Samantala, naalala ni Hinata kung paano siya napadpad sa mundong ito. Pagdating pa lamang niya ay agad siyang nakatagpo ng mga tulisan, kaya napagtanto niyang walang pinagkaiba ang mundong ito sa dati niyang mundo, kung saan palaging sinasaktan ng kanyang ama ang kanyang ina. Dahil sa matinding hangarin niyang baguhin at protektahan ng kanyang pamilya, nagising ang kanyang unique skill na Usurper, dahilan upang may pagtanggol niya ang sarili at matalo ang mga tulisan. Pagkagising ni Hinata, napagkamala niyang si Shizo ang nasa kanyang harapan. Napagtanto naman ni Rimuro kung gaano kaamo ang mukha ni Hinata sa mga oras na ito. Nang makabawi siya ng lakas, agad na pinagaling ni Hinata si Renard. Samantala, hindi nagdalawang isip si Lumenes na hatulan ng kamatayan ng 3 kleriko dahil sa mga ginawa ng mga ito. Samantala, sa Lublius, nagtaka ang isa sa mga natitirang kleriko kung bakit wala pa ring ulat ang kanyang mga kasamahan. Maya-maya'y dumating si Nikolaus at ibinunyag na may nagmanipula sa mensahe ni Rimuro.
Idinagdag pa niyang wala siyang pakialam sa layunin ng 7 Days Clergy o maging sa Lumanism. Pagkasabi nito, agad siyang nag-cast ng disintegration upang puksain ang klerigo. Para kay Nikolaus, si Hinata lamang ang karapat-dapat na maging Diyos kung umiiral nga ito sa mundong ito. Gayunpaman, nabunyag na isa pala sa mga klerigo si Granbell. Matapos ang nangyari, nakumpirma ni Maribel na malaking banta ang Tempest at naniniwala siyang balak nitong pagharian ang buong mundo sa pamamagitan ng impluwensyang pang-ekonomiya. Kaya para sa kanya, nararapat lamang itong wasakin. Samantala, inimbitahan ni Rimuro sina Lumines sa Tempest. Pagdating nila, sinalubong sila ni Veldora na inakalang dumating na ang pagkakataon niyang makalaban. Ngunit agad niyang natawag si Lumines bilang isang Demon Lord na lihim sana sa lahat. Dahil narinig ito ng mga Saint, labis na nainis si Lumines at pinarusahan si Veldora gamit ang Embrace Drain na lubhang epektibo laban dito. Kaya naman hindi maiwasang mapatanong at maawa ng mga Saint sa sinasapit ngayon ng Storm Dragon. Samantala, nagsisihan sina Granbell at Damroda sa kabiguan ng kanilang plano. Iginiit ni Damroda na wala silang magagawa laban sa pambihirang lakas ni Diablo, ngunit ibinalik niya ang sisi kay Granbell dahil nabigo itong patayin si Hinata at pigilan ang alyansa nila ni Rimuro. Sumagot naman si Granbell na kung hindi dahil sa naduwag si Damroda, hindi sana napunta sa panig ni Rimuro ang Falmeth na lalo pang magpapalakas sa ekonomiya ng Tempest. Sinabi ni Damroda na wala nang saysay ang magsisihan pa sila. Dahil dito, iminungkahi ni Granbell na magtulungan silang muli, ngunit tumanggi si Damroda. Aniya, wala nang dahilan ang kanyang mga tauhan upang kalabanin si Rimuro, at dahil alam na ni Hinata ang kanyang panlilinlang, mahihirapan na siyang kumilos sa Western Provinces. Tulad ng dati, nauwi lamang sa wala ang kanilang pag-uusap at hindi maitago ni Granbell ang kanyang pagkainis nang umalis si Damroda dahil ginamit lamang siya nito. Samantala, bago magsimula ang pagpupulong, humingi muna ng paumanhin si Hinata sa kanyang mga tauhan matapos nilang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang Diyos na si Lumines. Pagkatapos nito, inamin ni Hinata na ang unang pagsalakay sa Tempest ay nagmula sa mungkahi ni Rayhem, at noong mga panahong iyon ay hindi pa kinikilala ng Lublius ang Tempest bilang isang bansa. Dagdag pa ni Hinata na ginamit lamang siya ng isang Eastern merchant upang ipapatay si Rimuro sa pamamagitan ng pagbintang dito sa pagpatay sa kanyang guro na si Shizu. Dahil dito, naalala ni Rimuro ang merchant na binanggit noon ni Clayman, kaya lalo siyang naghinalang konektado ang mga ito. Sapat na itong ebidensya na ang Eastern merchants nga ang isa sa mga nasa likod ng pagmamanipula kina Edmaris at Clayman nung umpisa pa lang. Hindi pa rin tiyak ni Rimuro kung ang tinutukoy ni Clayman noon ay ang Eastern Merchants, kaya naghinala siyang posibleng ang 7 Days Clergy ang nasa likod ng planong ito. Bagamat hindi sang-ayon si Lumines, sinabi ni Luis na may posibilidad yon dahil hinanggad ng mga klerigo ang love energy ni Lumines upang mapanatili ang kanilang kabataan. Dahil paborito ni Lumines si Hinata, binalak nilang ipapatay ito sa pamamagitan ni Clayman at Rimuro upang sa kanila mapunta ang love energy. Gayunpaman, natanong ni Rimuro kung nasaan na ang natitira pang klerigo. Ipinaliwanag ni Hinata na hindi na ito dapat alalahanin dahil napatay na ito ng isa sa kanyang cardinal. Ngunit naalala ni Lumines na ang tinutukoy nilang klerigo ay si Granbell, ang dating hero of light na minsan na niyang nakalaban. Hindi niya inaasahang hanggang ngayon ay may kinikimkim pa rin itong galit sa kanya. Dahil nalaman ni Rimuro na si Granbell ang nasa likod ng lahat, muntik niyang paghinalon na si Yuki ang tunay na mastermind. Bagamat naniniwala si Hinata na hindi si Yuki ang utak ng plano, hindi pa rin niya inaalis ang posibilidad na may kinalaman ito sa nangyari. Bago nila pag-usapan ang magiging diplomatikong ugnayan ng Tempest at Lublius, tinanggap muna ni Rimuro ang paghingi ng paumanhin ng Lublius. Gayunpaman, iginiit ni Lumines na kailangan pa rin nilang bumawi sa anumang pinsalang na idulot nila. Dahil dito, hiniling na lamang ni Rimuro na kilalanin ng Lublius ang Jure Tempest bilang isang lehitimong bansa. Pumayag si Lumines, ngunit nilinaw niyang hindi pa rin absuelto dito si Veldora. Sinabi ni Lumines na handa siyang pumirma ng diplomatikong relasyon sa Tempest sa loob ng 100 taon bilang tanda ng kanyang paghingi ng paumanhin. Bagamat maaaring makaapekto ito sa pananampalataya ng Luminism, wala naman itong naging pagtutol mula sa mga Saints dahil nabago na ang kanilang pagtingin sa mga halimaw dahil kay Rimuro. Ipinaliwanag ni Lumines na ang doktrina ng kanilang simbahan na patungkol laban sa mga halimaw ay gabay lamang na ginawa ng mga naunang pinuno at hindi ito solidong batas. Ang pinakamahalaga ay ang debosyon ng mga tao sa kanya dahil dito nagmumula ang kanilang kakayahang gumamit ng holy magic.
Dahil dito, naunawaan ni Hanota at ng iba pang saints ang tunay na kahalagahan ng kanilang pananampalataya. Nais na din ng mga saints na ipaalam sa lahat na hindi likas na masama ang mga mamamayan ng Tempest. Sinangayunan nila na ang pagtingin sa mga demi-human bilang halimaw ay bunga lamang ng matagal ng diskriminasyon. Bilang dagdag na patunay ng kapayapaan, iminungkahi ni Rimuro ang 100 taong kasunduan kasama si Haring Gazel at ang pagtatayo ng simbahan ng Western Holy Church sa Tempest upang mapalalim ang tiwala ng magkabilang panig. Bago umuwi ang mga taga-Lublios, ibinalik muna ni Rimuro ang espada ni Hanota. Bagamat hapon na, inimbitahan pa rin niya ang lahat sa isang salo-salo. Kinagabihan, ipinaghanda sila ng sukiyaki at ng alak na ipinagmamalaki ng Tempest. Namangha din si Hanota na nagawa ni Rimuro na makapamuhay sa mundong ito ng komportable kasama ang mga pagkain sa kanilang mundo. Subalit sinabi ni Rimuro na hindi pa siya kontento dito sapagkat nais pa niyang pabilisin ang transportasyon ng mga produkto at ang pagpapadala ng mga mensahe. Isiniwalat ni Rimuro na sisimulan na nila ang pagtatayo ng infrastruktura para sa mga ligtas na daanan, pati na rin ang isang communication network gamit ang communication crystals, sticky steel thread, at magic steel bilang wireless network. Kapag natapos ito, mas magiging mabilis ang komunikasyon ng bawat bansa. Gayunpaman, dahil sa napakabilis na pag-unlad ng Tempest, nangamba sina Hanota at Luis na maaari itong maging dahilan upang atakihin sila ng mga anghel. Gayunpaman, hindi ito ikinabahala ni Rimuro dahil alam niyang handang tumulong ang Lublios at ang iba pa niyang mga kalyadong bansa. Sa huli, naghanda na ang Lublios na opisyal na ipahayag ang diplomatikong ugnayan nito sa Tempest at sa Dwarven Kingdom bilang mga kaalyado. Habang nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Tempest at Lublios, pinag-usapan ni Yuki at Damrada ang kabiguan ng kanilang mga plano laban kay Rimuro. Inamin nilang nabigo silang gamitin si Hanota at kinilala ang lakas ni Diablo na anilay kayang lipulin maging ang Cerberus. Dahil dito, nagpasya silang pansamantalang manahimik habang minamatyagan ang sitwasyon. Kasabay nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang lihim na operasyon sa slave trade at pakikipag-ugnayan sa mga Rozo. Matapos maresolba ng Tempest ang mga suliranin nito sa Falmouth at Lublios, bumalik na sina Rimuro at ang kanyang mga executives upang tutukan ang paghahanda para sa Tempest Founder Festival. Nadatnan niyang abala sina Vesta at Gabiro sa pagde-develop pa ng mga potion na balak nilang ipakita sa festival upang makahikayat ng mga katuwang sa proyekto. Samantala, humiling si Shuna kay Rimuro na isama siya sa Engracia dahil nais niyang magpaturo kay Yoshida. Isa itong kababayan ni Rimuro mula sa dating mundo na kilala ngayon bilang isang baker at may-ari ng sikat na bakery coffee shop. Dahil sa alindog ni Shuna, pumayag si Yoshida na tikman ang inihanda nitong pagkain at matapos itong malasahan ay agad niyang kinilala ang husay nito sa pagluluto. Samantala, nakikipagpulong ang kriminal na negosyanteng si Kazak kay Meyer Miles tungkol sa slave trade. Sa loob-loob ni Meyer Miles ay nais na talaga niya itong tanggihan, nagulat siya nang ipaalam nito na dumukot ito ng isang elf sa kagubatan. Kaya naman napagtanto niyang isang malaking sindikato na ang hawak ng tolongas na ito. Gayunpaman, biglang dumating si Rimuro at nainis si Kazak dahil naistorbo ang kanilang pag-uusap. Humingi naman ng paumanhin si Rimuro, ngunit nang mapansin ni Kazak ang kanyang magandang anyo ay iba na ang nasa isip nito. Dahil dito, ay nainis si Meyer Miles at sinipa ito palabas ng silid at final ang huwag nang bumalik sapagkat isa lamang siyang kriminal na puro problema ang dala. Maya-maya iprinisenta ni Rimuro kay Meyer Miles ang plano niyang magbukas ng isang fast food restaurant at hiniling na subukan muna ito sa Tempest. Matapos pag-usapan ng magiging menu, agad silang nagkasundo. Sinabi ni Meyer Miles na kaya nilang magbukas ng hanggang 20 sangay at sinabi niyang malaki din ang kanyang ipinuhunan para sa pagsasanay ng mga tauhan upang matiyak na maayos ang magiging takbo ng kanilang magiging negosyo. Gayunpaman, humiling si Rimuro kay Meyer Miles ng 5 sa pinakamahusay nitong empleyado para sa planong teppanyaki booth ni Veldora. Nagulat si Meyer Miles sa kahilingan at bagamat nagtitiwala siya kina Rimuro at Veldora, nababahala siyang matatakot ang mga empleyado kay Veldora at baka hindi nila magampanan ng maayos ang kanilang trabaho. Naiintindihan ito ni Rimuro, kaya napagkasundoan nilang gumamit na lamang si Veldora ng ibang pangalan upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi inakala ni Meyer Miles na darating ang araw na makakatrabaho niya ang Storm Dragon. At dahil minsan na siyang iniligtas ni Rimuro, nagpasya siyang mamuhay ng walang pinagsisihan kaya't malaki ang pasasalamat niya dito. Matapos nito, napag-usapan naman nila ang Tempest Founder Festival.
Isiniwalat ni Rimuro na balak niyang gawing pangunahing atraksyon ang kanilang kabisera sa pamamagitan ng mga resort, hot springs, at mga lodge para sa mga bisita. Gayunpaman, nakikita niyang kulang pa ang Tempest sa mga libangan, kaya naisip niyang magdagdag ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga sightseeing tour, fishing tournament, at hunting event. Nais kasi ni Rimuro na maging kaakit-akit ang kanilang pista upang hikayatin ng mga bisita na patuloy itong balikan. Dahil dito, sinabi ni Meyer Miles na sikat sa Engracia ang mga teatro at lalo na ang fighting arena, kung saan namamayagpag ang bayaning si Masayuki, na kilala bilang Lightspeed Hero at palaging kampyon sa mga torneo. Dahil dito, naalala ni Rimuro na mayroon pa silang bakanteng lugar na maaaring pagtayuan ng isang teatro at arena coliseum. Kaya naman tinanong niya si Meyer Miles kung kaya nitong pamahalaan ang naturang proyekto. Bagamat nakaramdam ng matinding pressure si Meyer Miles, alam niyang mahusay magplano si Rimuro kaya tinanggap niya ang alok. Balak din ni Rimuro na aanyayahan ng mga world leaders sa kanyang planong coliseum. Nagulat si Meyer Miles nang malaman niyang magiging mahigit 5 beses itong mas malaki kaysa sa coliseum ng Engracia na kayang tumanggap ng hanggang 50,000 katao. Magkakaroon ito ng standing room sections kung saan libre itong ipapagamit habang may mga VIP section naman para sa mga bisitang handang magbayad. Napagtanto ni Meyer Miles na epektibo ang ganitong diskarte dahil mas marami silang maakit na bisita na magpapalaki rin sa kita ng kanilang mga lodge at resort habang naipapakilala ang pagkain ng Tempest. Naisip din niyang magandang pagkakataon nito upang maipakita ang healing potion ng Tempest sa tournament. Dahil dito, mas magiging kampante ang mga fighters na lumaban na magbibigay naman ng mas magandang laban para sa mga manonood. Sinabi ni Rimuro na kung magiging matagumpay ang kanilang tournament, nais niyang aanyayahan si Meyer Miles na manirahan sa Tempest at pamahalaan ng kanilang trade, PR, o financial department. Labis itong ikinatuwa ni Meyer Miles kaya agad niyang tinanggap ang alok at nangakong gagawin ang lahat upang maging matagumpay ang kanilang proyekto upang tuluyan na siyang makapaglingkod kay Rimuro. Samantala, nang bisitahin ni Rimuro si Fuse, nahihiya itong humarap sa kanya dahil nabigo siyang pigilan ng pagsalakay ng Western Holy Church. Gayunpaman, sinabi ni Rimuro na hindi na ito dapat mag-alala pa dahil ang 7 days clergy ang nasa likod ng lahat. Dahil dito, nabawasan ng bigat sa dibdib ni Fuse. Gayunpaman, bago umalis si Rimuro, sinabi ni Fuse na nag-aalala sa kanya ang Grandmaster ng Engracia na si Yuki. Dahil dito, gumawa si Rimuro ng invitation letter para kina Yuki at Fuse upang anyayahan sila sa nalalapit niyang Demon Lord coronation. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.